kung merong mga karamdaman na nasa ating kalagitnaan, isang magandang balita o privilege na sa ating kalagitnaan, we are expecting na merong gagawin ng ating Panginoon. Mapa-cancer man, mapa-tumor, or any other diseases. Dahil ang disease, lahat ng karamdaman, ang author niyan ay ang kaaway, ang diablo mismo. Dahil ang Diyos, nais niya na tayo ay very healthy ang ating pangatawan at spiritually very healthy also. Kaya even though na marami akong nararamdaman, you cannot see that in my eyes and in my own countenance, because as the Lord liveth, I live also. Wherever He is, nandun ako, mga kapatid. Amen. Dahil yan ang kanyang pangako, ang makapag-overcome sa panahong ito. In this Laodicean church says, sabi niya, I will grant to sit with me in my throne as I am sitting in the throne of my Father. So nakita nyo, ang Diyos, si Kristo, isa yan. At Ama, Anak, isa rin yan, mga kapatid. Nag-iba lang ng anyo ang ating Panginoon, dahil nung siya nag-create, He was the Logos. From the very high place, according to Isaiah chapter, chapter 57, verse 15, He live in a high place. Ang high place na ito yung tinatawag na 7th dimension. Ang pang-pitong dimension na walang punta, even yung mga nangamatay kay Kristo, they're only in paradise on the 6th, which is under the altar of God. So alam natin, ang buhay natin dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng ating mga nakikita, they are temporal. Kaya nga ang pinag-usapan natin last time, the fullness of time, or the Gentiles. Amen. Pag sinabing fullness of the Gentiles, darating ang panahon na ang Gentile world or empire, ito'y magwawakas. So natalagay na natin sa mga nakaraan, according to Daniel, na nawasak yung rebulto na napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar, these are the 4 empires that is reigning on the earth. Ang una is Babylonia, pangalawa is the Medo-Persia, which is Iran, pangatlo Greek Empire, at sa pagkapanganak ng ating Panginoon hanggang sa panahon ngayon, we are under the Roman Empire. So 4 na kaharian yan, 4 na empire, na kung saan napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar na merong bato na tinapyas sa bundok na hindi sa kamay ng tao, ito'y rumagas at tumupog doon sa tentos. Ang tentos ng rebulto under Roman Empire is made of iron and clay. And iron means, in the times of President Eisenhower, the word Eisenhower means iron. Ang katapat naman niya sa USSR or the Russian president at the time is Khrushchev. Khrushchev in Russian language means clay. Kaya even in the meeting of the United Nations, galit na galit si Khrushchev na ang kanyang sapatos ay habang nasa speech siya, ang kanyang sapatos ay kanyang hinubad at pinukpok doon sa lamesa kung saan siya naroon, signifying that we are at the end of times. We are at the tentos. At yung batong rumagasan na tumupog doon sa 10
daliri ng paa ng rebulto hanggang sa pinakaulo nawasak. Parang naging threshing floor, parang idinahan doon sa what you call this thresher, at parang naging dayame, at tumating yung east wind at ito'y nalipad at hindi na nakita. At yung batong yon ay lumaki, isang gabundok, ito ay naging everlasting kingdom. Ang batong yon, mga kapatid, ay siya ring sinabi ng ating Panginoong Yesus nung natunghayan niya na si Pedro ay tumpak ang kanyang sagot nung kanyang tinanong na sino baga ang nakakaalam sa inyo na ako ay si ako nga. Na ang anak ng tao ay si ako. So sa Iles, anong masasabi niyo sa akin? That the Son of Man ibig sabihin, ako bilang nasan yung tao, ay siya rin yung kausap ni Moses doon sa wilderness where he said, that name, I am that I am. Sabi ng Pedro, you are the Son of God, you are the Son of the living God. O ibig sabihin, ikaw ay ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ng ating Panginoong Yesus, blessed art thou, Simon Barjona, for flesh and blood, ibig sabihin, ako mismo hindi ko sinabi sa iyo, but it is my Father. Ang Ama ng ating Panginoong Yesus ay nasa Espiritu na tumatahan doon sa, sabi ko sa inyo, pampitong dimension, where there is an eternal light, walang hanggang liwanag, there is no darkness at all. Kaya, upon this rock, sabi niya kay Pedro, dahil sa batong ito, yung batong yan, yun din yung bato na rumagasa doon sa 10 daliri ng paa ng rebultong na panaginipan ni Haring Nebuchadnezzar. Amen. It is the rock of revelation. Kaya meron tayong doon sa pinakahuling pahina ng Biblia, Revelation of Jesus Christ. Kaya sabi niya, upon this rock, I will build my church. So ang church na sinasabi, ito yung kanyang pananahanan. It must be His temple. It is the mystical body of our Lord Jesus Christ. Ang spiritual church hindi nakikita ng karaniwang mata, kundi ito nakikita ng matang spiritual na galing sa ating mga puso. Kaya purihin nating Panginoon at narito ang batong yon. Kung ano ang tinatalakay natin ngayon, mga kapatid, ito yung bato ng kapahayagan. Amen. Kaya purihin nating Panginoon at ang ating tutunghayan ngayon ay pabalik tayo doon sa basic. Marami na tayong natunghayang mga malalalim ukol doon sa Biblia, ay nagtapos tayo doon sa Revelation chapter 8. At ang Revelation chapter 9 ay patungkol naman sa 7 trumpeting angels patungkol sa Israelita. At ang dealing ng Diyos sa mga Israelita ay as a whole nation. Pero ang dealing niya sa atin bilang hentil, it is an individual affair. At tayo ang nakasabon ng biyaya ng Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang Diyos mismo na nakipag-isa sa iyo, gustong makipag-isa sa iyo at sa akin. Amen. Puri ng Diyos. Kaya tunghayan natin, simple lang, ang susi ng kaligtasan. Kasi ibinigay kay Pedro yung susi. Amen.
Noong ang ating Panginoon ay papanhik na doon sa langit on His 40th days upon resurrection, ito ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Sa Matthew chapter 28 verse 19. Umpisa sa verse 19, sabi niya, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name. So, hindi tatlong pangalan ito, no? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Singular. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, ibig sabihin, narito sa ating kalagitnaan ng Diyos ng kaligtasan. He is a great Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya, pagdating sa Acts chapter 2 verse 38, dahil si Pedro ay merong kapahayagan tungkol sa pangalang ito, bagamat naisulat doon sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, pinahayagan si Pedro dahil sa kapahayagang yon, alam niya kung anong pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang Ama is the great creator of heaven and earth. The universe, kung titingnan natin ang universe, even the most genius scientist that has invented the Hubble telescope or any na matataas na kalibre ng teleskopyo or nanoscope, they cannot fathom the creation of God. Dahil yung Hubble telescope na 13.5 light years ang kanyang inaabot, and there are billions of galaxies in the universe, still they are seeing galaxies beyond this. And their conclusion is that the universe is still expanding. You cannot fathom the mind of God. Sabi ng kasulatan, maski gawin mong tinta ang tubig sa dagat, isulat mo ang ginawa ng Diyos, kulang yan. Isulat mo ang kanyang ginawa, the works in His hands. Amen. At nakita natin, when we have already talked about the Godhead, first, before there was a beginning, He was that eternal Spirit. Pag sinabing eternal Spirit, without beginning and without the end. Nandun siya, nakahimlay siya dun sa liwanag, eternal light, walang hanggang liwanag. Kaya bilang tao, mga kapatid, huwag nating gawing parang academic course ang salita ng ating Panginoon. We cannot fathom the goodness or the creation of God sa ating kamaning utak. You cannot fathom. Ang laman ng ating utak is coming from the tree of knowledge of knowing good and evil. Siyensya. Pero if the mind of Christ is in you, and the mind of Christ is God Himself, from the very beginning, when He expressed all His attributes in the back part of His mind, He was not yet
God at that time because God means an object of worship. Nung in-express niya ang kanyang attributes in his mind, ang lumabas sa kanya ay ang logos. Ito yung word. Kaya pag sa John 1:1, in the beginning was the word. In-express niya. At ang word na yon, which is a logos, has a power to create. Nag-create siya ng isang theophany form at ang hugis ay tao. Yung nakita ni Moses, yung sabi ni Moses, Panginoon, gusto kong makita kung ano itsura mo. Sabi natin, Panginoon Diyos, tumindig ka at the edge of the rock, I will pass by. Makikita mo ang aking likuran pero hindi mo ako makikita ng mukha dahil kapag nakita mo ako ng mukha, ikaw ay mamamatay. So nakita ang likuran ng Diyos. Sabi ni Moses, it is a back part of a man, nakaputi. So ibig sabihin, that is the logos of God. A word expressed in His mouth. A two-edged sword. At ito, nag-create siya ng theophany form, God's own body, and He speak. He was the creator of heaven and earth. Kapag binasa mo ang John chapter 1, verse 1 to 4, sabi, lahat ng mga bagay na nakikita natin ay ginawa ng kanyang kamay. When we say, in His hand, sa kanyang kapangyarihan. Amen. Kaya, from that logos, hindi natin aeons of time ang lumipas. In Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Period. Hindi ni-specify kung gaano katagal, mga kapatid. How many trillions of years, quintillion, quadrillion, we don't know. Kung gaano mang katagal, hallelujah, hindi natin alam. Kaya even the science said, this earth is 5 billion years old. So that is science. Meron silang calculation, meron silang instrumento para to measure what would be the age of this planet Earth. Sabi nila 5 billion. But in God, we don't know. How about the stars in the Milky Way galaxy? There are tens of billions of stars. One galaxy pa lang yun. How much more? There are billions of galaxies in the universe. Pagkasusumahin mo nga, if you're a Superman flying at a velocity of light per second or 186,000 miles per second ang distansya ng lipad mo bawat segundo. That is the distance of one light in per second. And if you want to cross the diameter of our Milky Way galaxy according to science, it would take 100,000 years. In 8 minutes, mararating mo ng araw. But it would take 100,000 years from edge to edge. Yung neighboring galaxy, Andromeda. Oh, hallelujah. How great is our God, the creator of heaven and earth. And that God, hallelujah, when in Genesis chapter 1 verse 2, He looked, the earth was void. So, ibig sabihin, meron nangyari. Meron tayong tinatawag na prehistoric era, yung mga tambuhalang nilalang. So, we don't know dahil mga ibang age yun, but we know that the
earth was very dark, punong-puno ng yellow, and it was covered by ice. But the Lord speak, let there be light. So nagkaroon ng creation for 6 days, ibig sabihin 6,000 years. Then on the 7th, siya ay nagpahinga. Pero on that space of time, alam natin ay dahil merong conditional covenant kay Adam na sa 3 punong kahoy na nasa Garden of Eden, the fruit-bearing trees pwede mong kainin and good for food, bagamat ang kanilang kalagayan at that time, mas hindi ka kumain, hindi ka magugutom. Just for taste, pwede mong kainin, yes. The tree of life, pwede kang kumain. And the tree of life is none other than the righteousness of the kingdom of God. But the tree of knowledge of knowing good and evil, don't eat. Pagka kayo'y kumain, kayo'y mamamatay. So, in Genesis chapter 3, buong chapter yan, mababasa nyo yung kung anong nangyari doon sa Garden of Eden. Doon nagumpisa ang kasalanan. Amen. Then, nakita natin after man has nagkaroon ng sin, lahat ng taong naipanganak sa tinatawag na sexual desire is a sinner. Amen. Dahil mayroong nangyari, the hybriding between the serpent and Eve. And Eve is the byproduct of the creation of God. The original creation is Adam. Pero si Eva ay hinugot lang sa isang tadyang ni Adan dito sa left side ribs. At ginawa siyang woman. At ang babae ang siyang nadaya, kaya makita mo na naikers yung serpente. In between chimpanzee and man, there is merong isang nilalang na hindi na-prove ni Charles Darwin in his theory of evolution. Pero according to the Bible, it was the serpent which is the wisest beast. Siya'y hugis tao, pero ang kanyang skin is the skin of a snake. At nakita natin na even now, they got the DNA test from the serpent to a blood of DNA of men, 100% pwede silang mag-crossbreed. Kaya si Cain ang kambal ni Abel, he is the seed of that wicked one. Hindi siya anak ni Adan kay Eva. Pero si Abel, anak ni Adan kay Eva through sexual desire. But that's not the original way na kagustuhan ng Panginoon. Dahil we are created in the image of God according to Genesis chapter 1 verse 26. So kung paano gumawa ang Diyos, dapat ganun din ang tao. Kaya since na nagkaroon ng kasalanan, there is no man or any beast or any material things that could pay the debt that we have na-inject ang kasalanan sa atin. Kaya nangyari, ang Diyos na lumalang ng langit at lupa in His spirithood, in His fatherhood, nag-create siya ng tinatawag na temple. A virgin shall conceive. Kaya doon sa chapter 1 ng Book of John verse 14, and the Word was made flesh. So in the beginning was the Word. Siyang nag-create, pero ang salitang iyon ay naging laman. Dumaan sa sinapupunan ni Maria na hindi pa nasisipingan ni Joseph at that time. Kaya winarningan si
Joseph na ang ipinaglilihi ni Maria ay na sa Espiritu Santo. So, hindi ginalaw ni Joseph si Mary hanggang sa naipanganak si Jesus. And it's not the blood cell coming from Joseph or from Mary. Kailangan dumaan lang sa virgin birth dahil siya ang iaalay para sa ating mga kasalanan. It was now Him, the Word that was made flesh. Nung ipinagilala ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world." And at the cross of Calvary, nung siya'y nabayubay at napadugo, iyon ang kabayaran ng ating mga kasalanan. By His great mercy and grace. Ngayon, nag-umpisa ng biyaya hanggang sa panahon natin. In the law or in the Old Testament, never a single Israelite has been done with works on the law and the prophets. Walang ni isa dun sa mga, even the kings, even the prophets, wala. Lahat ay naipaglihi sa kasalanan. Naipanganak tayo lahat sa kasalanan. But by grace now, through Abraham, pinangakuan sa Abraham, it is an unconditional covenant. Ang faith ni Abraham, nandun sa spiritual side, is looking for a city whose maker and builder is God. At ngayon, mga kapatid, the three stages of salvation, which is grace, one is by, amen, justification. So, bago doon, tuloy muna natin doon sa Acts 2:38 dahil merong susi si Pedro sa kaligtasan according to the grace written in Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace you are saved through faith, not by our own works, but it is the works of God, lest we shall boast in our flesh," na sarili natin ang ating galinho. It was the Lord Jesus Christ. Kaya, ang pangalang ito ay merong kapangyarihan na baguhin ang iyong buhay, kapatid ko. Hallelujah. So, nung sinasaysay ni Pedro sa mga Israelita, sa mga nandun sa Jerusalem at that time, they were pricked in their hearts. Sa verse 37 to verse 37, sabi ron, "Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do?" Verse 38, "Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost." Amen. Hallelujah. Purihin nating Panginoon. So, merong kapangyarihan. Sa verse 39, "For the promise is unto you, and to your children, and to all that are afar off," kasama na tayo, "even as many as the Lord our God shall call." Amen. Kaya doon nagumpisa ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. At alam natin, nagkaroon ng mahigpit na persecution sa ating mga apostol hanggang sa dinaan tayo sa Dark Ages na tunghayan natin. At si Pablo ang first messenger of the Ephesians Church Age patungkol sa Hentil. At na pagtanto natin na bakit pinapatay ang mga Kristiyano noon, dahil doon sa apat na anointing doon sa round about the throne, nandun yung lion, nandun yung ox, sacrificial anointing, panahon ng martyrs, nandun yung face of a man, panahon ng Reformation, panahon ni na Luther,
Wesley. Amen. Kaya nga, yung biyaya, Luther from Germany, he was a priest. Pero nabuksan ang kanyang kaunawaan, kagaya kay Pedro, nabuksan din sa kanya ang itong nabasa ni hindi ko okay. Amen. So magbasa tayo sa Romans chapter 4 verse 21. And being fully persuaded that what he had promised he was able also to perform. So ito yung pangako niya kay Abraham, an unconditional covenant. Sabi kay Abraham, bagamat siya ay baog at si Sarah na talagang sadyang napakaganda ay she was barren. Both two, hanggang sa pinangakuan sila ng ating Panginoon na bilangin mo mga buhangin sa dagat, bilangin mo mga bituin sa langit, yan ang magiging yung siblings. Ito ang yung angkan. So sa lahat ng bansa ay magiging maraming bansa ang yung seed, sabi. So anong ibig sabihin nito? Ito yung kanyang pananampalataya sa Diyos. And being fully persuaded that what he had promised he was able also to perform. Romans 4:21. And therefore it was imputed to him for righteousness. Now it was not written for his sake alone, but that it was imputed to him, but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead. So, ibig sabihin, yung espiritu na bumuhay kay Kristo sa mga patay, amen, yun din ang magkukwiken sa ating mortal bodies na punong-puno ng kasalanan. Verse 25, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. So, nakita nyo, our Lord God, the Creator is the Logos, the Word. Pero when the Word was made flesh, He's the Son. He's the Son of God. And then, when He was raised from the dead and go back to His fatherhood, at ang kanyang ibinigay sa atin ay ang Comforter, which is the Holy Ghost. So nakita nyo, I will give you the Comforter bearing my name. And nung nandito ang laman na yon na si Jesus, I came in my Father's name. Kaya merong kapayagan si Pedro ng Ama, Anak at Espiritu Santo is none other than our Lord Jesus Christ. Amen. So, duman tayo sa tinatawag na sanctification. Justification. So, the 3 steps of grace, one is justification. You have repented your sins and accept Jesus Christ as your personal Savior. You are now justified. Amen. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth on Him shall not perish but have everlasting life. Maniwala ka lang kay Jesus. You have repented for all your sins. You are now justified. Pero nagkakasapala ka pa rin marumi. Pero in the sight of God, nasa kamay ka niya, siya na ang gagawa ng paraanan
after justification, para kang isang basong tubig na punong-puno ng dumi ng baboy nandun sa dumihan ng baboy at kinuha ka sa kamay ng Diyos. Bagamat marumi ka, ay lilinisin ka ngayon. According to Second Timothy chapter 2 verse 21. Okay, so pagkatapos ng justification, lilinisin ka ng ating Panginoon. Pag sinabing justified, nagawa mo pero hindi mo ginawa. Amen. You are an innocent. You are in the hands of God and no man can pluck you out in the hands of God. So, then dadaan ka dun sanctification. Ang sanctification, yung maruming baboy, dumi ng baboy, ikaw ay yung baso, lilinisin ka sa malinis na tubig, which is His Word. Pagkatapos i-sterilize ka para yung mga mikrobyo doon ay mamatay. At sabi rito, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisit lang ikapupuri. Pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari na handa sa lahat ng gawang mabuti. If a man, sa English, therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified, and meet for the master's use. Nakaset aside ka ngayon, malinis, at hintayin mo yung pangatlong baitang ng biyaya ng Diyos. So, sabi ko sa inyo, 3 stages. 1, justified. 2, sanctified. At yung malinis na tubig, kakargahan ka na ng tubig. That is the baptism of the Holy Ghost. And baptism of the Holy Ghost there is in John chapter 14 verse 26, sabi rito, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So itong kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang siyang magtuturo sa bawat isa sa atin upang lakaran ng palatuntunan ng Diyos. Nabanggit sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 ni Haring Solomon. Dahil by his wisdom, siya'y hari, napakayaman niya, nasa kanya lahat ng treasure o 1,000 kanyang prinsesa. But by his wisdom ay nabagabag ang kanyang kaluluwa at nakita niya na lahat ng mga gawa ng tao dito sa ilalim ng araw ay mga walang kapuluhan. Bakit walang kapuluhan? Sabi ni Job, lumabas ako sa mundong ito na walang saplot. I am naked. I will go back. Na walang-wala rin. So, lahat ng iyong naipong mga kayamanan ay hindi mo madadala doon sa iyong destination. Kaya, hallelujah. Sabi ni Haring Solomon, my conclusion of all of this, sabi niya, is fear God. Matakot kayo sa Diyos and follow His commandments. Amen. At narito na tayo sa mga huling mga araw, mga kapatid, na kung saan si Kristo ay nandito na sa ibabaw ng lupa. Hindi nyo pa alam. Kagaya ng unang pagdating ng ating Panginoong Hesus, inintroduce siya ni John the Baptist. Pero ang mga relihiyosong tao ay hindi sila naniwala. Bagamat sila ay naghihintay ng Misaya na tila baga manggagaling sa kalangitan at nakaupo sa white horse at yung mga angels
They followed him on white horse also. At magpapakilala kay High Priest Caiaphas, narito na Messiah, bow down and worship me. So hindi ganoon ang pagpapakilala ng unang pagdating ng ating Panginoon. Siya'y naipakanganak sa mahirap na pamilya, the least of all the 115 cities in Israel, which is Bethlehem, na hindi kilala. At hindi man lang na po napadpad sa ospital ang kanyang pagkapanganak, doon sa sabsaban, sa kulungan na matupa siya na ipanganak, mga kapatid, because he was the Lamb of God that will take away the sins of the world. Even Pilate, nung siniyasat ni Pilate, ito'y malinis, sabi niya. Wala siyang kasalanan, pero walang magawa si Governor Pilate. Actually, bago yung litis na yon, mga kapatid, ay binigyan pa, according to history, binigyan ng sumo ng ating Panginoon. Nakikiusap si Pilate na anong tawag nito? Umalis na lang doon sa Jerusalem. At dahil sabi niya, talagang papatayin ka mga taong ito. Ito yung mga mayayaman sa lipunan. Ito yung mga politikong tao. Ito ay mga relihiyosong tao. Lahat. Even nung nilitis ng ating Panginoon, gusto pa rin ni Pilate na bigyan ng katwiran ng kanyang pananaw para iligtas ang ating Panginoon. Pero walang magaw si Pilate. Even Pilate urged the Lord Jesus Christ, do you know that I have power to release you and to condemn you? Or to crucify you? Ang sagot ng ating Panginoon, you have no power in me except my Father. Ang meron lang kapangyarihan ay ang Ama. So wag kayong malito, dahil sa John chapter 14 verse 20, sabi niya, that day, sabi niya, tinutukoy niya ang ating panahon. Ye shall know that my Father in me, I in you, you in me. Puri ng ating Panginoon. Ibig sabihin, if you accept Jesus Christ and you will be cleansed by His own blood, sanctification, and then the Holy Ghost shall baptize you, pupunuin ka ng kanyang Espiritu, and you will become His temple, ikaw at ang Diyos ay magiging isa. Amen. Ang nangyayari sa mundong ito ay katulad ng nakita ni Zechariah chapter 14 verse 7. Sabi niya, at that evening time there shall be light. Ang pinakamadilim na panahon sa lahat ng church ages ay ang ating panahon. Pinakamadilim, full of unrighteousness. Lahat ng table, lahat ng departamento sa gobyerno sa buong mundo ay corrupt. Ang mga kaisipan ng tao is full of corruption. Kaya sabi ko nga, even my own students in Rizal Technological University, if you will become a successful professional, even a single cent, don't owe anyone. Huwag kayong magnakaw. Maski isang single na 1 cent. Ang 1 cent at ang 1 billion na ninakaw mo, parehong pagnanakaw yon in the sight of God. And it will reveal afterwards when the Lord God shall sit in His throne of judgment. In that white throne judgment, hallelujah, lahat ng mga hindi naniwala kay Kristo haharap doon.
At kung if you accept Jesus Christ as your personal Savior now, hanggang sa maging kaisa ka sa Kanya, you will sit in the throne of judgment. You will become judge also in Christ. Hallelujah. Hindi ka na yung haharap dun sa throne of judgment tapos titingnan ko anong ginawa. What is your works? At ang pamantayan ay ang salita ng Diyos. What have you done to my commandment? Titimbangin kung yung mabuti at masama mong ginawa. Kaya yung mabuting may gawa ay ilalagay sa kanan ng ating Panginoon, into the joy of the Lord. Pagdating naman sa mga talagang makasalanan ay sa kaliwa at nahanda na yung tinatawag na asupre at apoy or dagat-dagatang apoy. That is the second death. Mga kapatid, ang basis ng paghusga sa bawat isa, sa bawat tao, ay kung kailan ka nabuhay dito sa ibabaw ng mundo at hanggang sa kamatayan. In Hebrew chapter 9 verse 27 sabi ron, minsan lang ang tao ay mamatay pagkatapos ay ang paghatol. So, kung anong ginawa mo sa kanyang salita, hindi kung gaano ka kayaman, naging bilyonaryo ka, o gaano ka man kahirap, ang basis of salvation ay kung what is your works done according to the Word of God. Kaya mga kapatid, hallelujah, ang ating pinag-uusapan ngayon ay ang salita ng Diyos. At ang salitang ito, malayo ka man kapatid ko, hallelujah, nasa US, nasa Canada, nasa Milan o sa man parte ng mundong ito, the very God that create heaven and earth is an omnipresent God. O nandun ka man sa buwan, nandun ka sa Pluto, pag narinig mo ang kanyang salita, there is life. At babaguhin kayo nito mga kapatid. Ako'y umaasa ng kaligtasan ng inyong mga kaluluwa ay inyong mga unahin mga kapatid. In this 2021, kababalita lang kanina bago ako umupo rito, ang COVID variant. Meron ng dalawa sa bundok, Bagyo. Amen. Sa Mountain Province, COVID variant. Mas mabilis na kumalat kaysa yung COVID-19. And I could say, galing sa United Kingdom, anong kanilang inihasik dito sa mundo? Fear. Kaya nga, ang salita ng Diyos, if you embrace it, it will cast out fear. Lalong-lalo na ay mapunta na sa iyo yung fruits of the Spirit in Galatians 5:22. That divine love can cast out fear. Merong kapangyarihan lahat ng gift ng Espiritu Santo. If you hear His voice, harden not your hearts and believe Him. Amen. Ang utos ng anghel doon sa, I think, Revelation chapter 9 na huwag niyong saktan yung may selyo ng Espiritu Santo sa mga anghel na may hawak na para saktan ang lupa at ang tubig. Pero mga kapatid, just embrace your salvation.
The Lord is not slack. According to His promise, He will do it. Heavens and earth shall pass away, but His word shall never pass. Hindi ito yung salita na naririnig natin pangkaraniwan sa mga telebisyon. Hindi ito yung mga salita na naririnig natin sa ating mga simbahan. Galing sa aral ng tao at nire-review nila ito, binabasa nila ito, at ito ay theological in nature. Mabuti yon, mga kapatid. Pero ang inyong naririnig ngayon ay merong kapangyarihan. Just believe it will transform your life, your nature. There is salvation. Grace was given by faith. In Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace, first step, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, 3 steps. For by grace, ye are saved. Kasama ako, magiging kasama ko kayo afterwards, if ever natanggapin nyo ito. For by grace, we are saved through faith. And what is faith? Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, nagkakaroon kayo ng pananampalataya. Then afterwards, pagka meron na kayong pananampalataya, in Hebrews chapter 11 verse 1, faith is a substance of for the evidence not seen. Hindi pa nangyayari, pero alam mong ito'y mangyayari. And that is faith. Hindi pa nakikita. It is an unseen force. Amen. Kaya, hindi man nakikita si COVID variant, ay huwag kayong matakot if you have that seal of God, the Holy Ghost. It was a true vaccine. Amen. At ang mga nangyayari ngayon, current events, napakaganda. Hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo sa lahat. Let's wait for the time appointed by God para ipahayag sa ating kalagitnaan ang lahat ng mga nangyayari dito sa ibabaw ng lupa. Pero sa ngayon, so I adjure you to accept the Lord Jesus Christ. Magkakalayo man tayo, may mga ehemplo sa Biblia na na-accept nila ang Espiritu Santo without, then sumunod na lang nung bautismo sa kanyang pangalan. Amen. So, marahil hanggang dyan muna tayo. At every Sunday at 8:30 ay palagi tayong naririto upang malaya tayong ipahayag kung anong nais gawin ng ating Panginoon para sa ating mga kaluluwa. Amen. Gusto kanyang mailigtas sa kapahamakan, kapatid ko. And hallelujah. Sa lahat ng mga tumutunghay, naway pagpalain kayo ng ating Panginoon. So, tayong lahat ay umukot manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa mga salitang iyong binibigkas sa bibig ng iyong abang lingkod. Hindi ko ito pinag-aralan, Panginoon. Alam ko po na ikaw ang siyang bumigkas nito at narinig ng aking mga constituents, sa lahat ng aking mga estudyante, sa lahat ng mga aking kamag-anakan na nasa ibayong lugar. Hallelujah, naway maging parte ng kanilang mga buhay ang lahat ng kanilang mga napakinggan. Lord, sa lahat ng tumutunghay na merong mga karamdaman habang sila'y nakikinig ng iyong masalita na may
taglay ng buhay ay hindi nila nararamdaman ang sakit para sa ginagawa ng diablo sa kanilang mga katawang panlupa. May your grace bestow in every heart, so God, I pray by your power in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Puri ng Diyos, mga kapatid, kamtin ninyong kapayapaan, ang katuwan sa inyong mga puso, ang pag-ibig ng Diyos na may taglay na kapangyarihan. So, God bless us all. At makinig tayo ng kanyang mga musika, dahil sa mga musika nandun din ang kanyang presensya. Amen. Sa aming divine service kanina, akala ko ako lang yung nakakaramdam after yung preaching of the word. Then nag-awitan kami, parang sabi nila sa akin, Pastor, parang ayaw ko nang umuwi sa amin, gusto ko makinig na lang ng musika, dahil ang musika nandun ang ating Panginoon, nandun ang buhay, bawat lyrics. Amen. Purihin natin Panginoon.